Kabanata 2041. Ibinaba ni Daisy ang kanyang mga mata. Alam ko. Aalis ako sa gulo para sa inyong lahat. Biglang may nabuo sa kanyang isipan, na nagudyok sa kanya na magtanong, Tita Seyday, may nabalitaan ka bang balita tungkol kay Noel Ace? Umiling si Seyday. I doubt he's using his real name while active in the East Islands, lalo na't nandoon din si Donald. Si Noel Ace ay isang maingat na tao, kaya malamang na gumamit siya ng isang uri ng pseudonym. Ang isang pseudonym ay kinakailangang komplikado sa kanilang paghahanap. Natahimik si Daisy, parang may iniisip siya. Malayo sa East Islands, namumuo ang galit sa komyon. Napangiwi si Joaquin Serrano pagkatanggap niya ng balita. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lumang bag na iyon ay nagtalaga ng ilang tagalabas upang pumalit sa The Commune. Ang Commune ay palaging naging turf ng The Serpents. Si Sunny Southern ay labas na nag-aatubili na ibigay ang kontrol sa teritoryo sa The Serpents sa loob ng maraming taon, ngunit ang parehong Sunny Southern ay nagpasya na ibigay ang kontrol sa isang lalaki na hindi man lang miyembro ng Southern Clan. Hindi kaya, may nahuli si Sunny. Biglang pumasok si Florence Serrano sa kanyang pag-aaral. Tatay, inutusan ni Joaquin ang kanyang mga kasambahay na umalis sa kanila, kahit na hindi rin niya itinago ang pagsimangot sa kanyang anak. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Masyadong nababalot si Florence sa sarili niyang sama ng loob para alalahanin. Nakabalik na si Cameron. Nagsalubong ang kilay ni Joaquin. Uminom siya ng kanyang alak nang walang sabi-sabi. Matagal na niyang narinig ang pagbabalik ni Cameron. Ang parehong pagsisiyasat ay nagsiwalat din na ang tagalabas na punk na kukuha sa The Commune ay ang kapwa iniuwi ni Cameron. Si Cameron ay ilang taon na mas bata kaysa sa kanyang anak na babae, ngunit ang kanyang katayuan bilang tagapagmana ng pamilya sa Timog ay naging mahalaga sa kanya. Siya ay isang bachelor at tila walang nakikitang sinuman sa sandaling ito, at ngayon, ang katotohanan na ang pamilya ay nagtalaga ng isang tagalabas upang pamahalaan ang The Commune ay nagpapahiwatig ng ilang antas ng pagbabantay. Ibinaba niya ang kanyang wine cup. Naisip ko, Florence, na si Cameron ay nasa edad na kung saan dapat siyang manirahan sa isang kapareha. Halatang natigilan si Florence. Ano ang ibig sabihin nito? Titig na titig si Joaquin sa kanya. Gusto kong magpakasal kayong dalawa. Ang galit na protesta ni Florence ay kaagad. Bakit kailangan kong pakasalan si Cameron? May ideya ka ba kung gaano siya nakakairita? He just have to be this bloody contrarian against everything I do or say, and he never care about what I feel. Iniinsulto niya ako sa harap ng ibang tao noon. Mainit na bulalas niya. Alam mo ba kung anong uri ng pahirap ang inilalagay mo sa akin? Tumahimik ka, nanlamig si Florence. Hindi pa siya kinausap ng kanyang ama ng ganito. Nabawi ng lalaki ang kanyang katinoan upang mapanatili ang isang uri ng kalmado. Makinig ka, Florence. Ang Southern Clan ay patuloy na nag-iingat sa atin. Maaaring tinik ang Cameron brat na iyon, ngunit siya lang ang nag-iisang anak na lalaki ni Geezer. Ang kasal sa pagitan mo at niya ay makikinabang sa buong pamilya. Napakagatlabi si Florence. Maaari niyang sabihin na ang kanyang ama ay seryoso sa kanyang panukala, ngunit upang imungkahi na siya ay naging asawa ni Cameron ng biglaan ng ganito. Totoo ba ito? Nagsimula ba talagang maging maingat ang mga Southern sa kanila? Kapag ito ay talagang dumating dito, si Florence ay walang tunay na pagtutol sa kasal. Si Cameron ay nakasandal ng husto sa feminine side ng spectrum, ngunit guwapo pa rin siya at kaaya-aya sa paningin. Siya rin ay may mataas na kakayahan, maaaring ipadala ng mga serpent ang lahat ng kanilang pinakamahusay na manlalaban-laban sa kanya. At maaari pa rin siyang magwagi. Kung mas masungit ang lalaki, mas lalong nasiyahan ang isa nang siya ay natakot. Napangiti si Florence. Sige, Dad. Naririnig kita ng malakas at malinaw. Magiging mabait na ako kay Cameron mula ngayon. Tumango si Joaquin, nasiyahan. Mabuti. Napakahusay. Maghihintay tayo ng ilang araw. Pagkatapos ay imumungkahi ko ang unyon na ito. Kahit tanggihan ng matandang iyon, hahanap ako ng ibang paraan para magawa siya. Umalis si Florence sa pag-aaral. Nakataas ang sulok ng lobby niya. Hindi lang si Cameron ang gusto niya. Yung isa pang binata na nakilala niya sa restaurant ngayon. Baon niya rin siya. Maaga o huli, lahat ng lalaking ito ay magiging kanya. Kabanata 2042. Kinabukasan, hinanap ni Daisy si Waylon sa katabi niyang kwarto. Kakatok na sana siya nang mapansin niyang hindi eksaktong nakasara ang pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang at nakita niya si Waylon na may kausap na lalaki sa harap ng bintana nito. Sigurado ka bang si Neil Beck iyon?
Tumango ang lalaki. Oo, naghukay din ako ng konti. Ang alam lang nila na siya ay isang uri ng VIP Cameron Souther na nakilala habang nagsasagawa ng negosyo sa ibang bansa. Maliwanag na siya ay lubos na iginagalang, kung isa sa alang-alang kung paano siya ginawa ni G. Souther nang maglaon bilang gobernador ng The Commune ayon sa kaugalian ng teritoryo ng mga Serpento. Pinaikit ni Wayland ang kanyang mga mata. Neil Beck, isang estranghero na iniuwi ng Southern Air. Kung hindi pa niya alam na si Noel Ace ay iniligtas ni Cameron, hindi niya kailanman pinaghihinalaan na ang Neil Beck ay isang pseudonym. Ang Neil na ito ay dapat si Noel Ace. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Tingnan kung makakalap ka ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Bahagyang tumango ang lalaki. Naiintindihan. Napayuko si Daisy sa likod ng dingding nang lumingon ang lalaki. Nang mabuksan ang pinto, lumabas siya sa pinagtataguan at nagkunwaring kararating lang. Hoy, Wayland! Natigilan ang lalaki sa kalagitnaan ng paglalakad. Lumingon siya sa kanyang amo. Tumango si Wayland. Umalis na ang lalaki, at ang mga mata ni Kuya kay Daisy. Narinig mo lahat, ngumiti si Daisy ng disarmang. Ano, hindi pwede. Kadadating ko lang dito. Lumapit si Wayland sa kanya at bahagyang tinapik ang kanyang ulo. Napakahirap mong sinungaling. Napakamot siya sa gilid ng ulo niya, nahihiya. Fine. Nakakita ka ng lead sa kinaroroonan ni Nolly, hindi ba? Mahigit o mas kaunti. Nagsimula si Wayland patungo sa sopa. Nahulog siya sa upuan niya at kinuha ang kape niya. Ngunit hindi mo pa rin siya nakikita sa ngayon. Hindi ko naman siya dapat makita, okay. Tutol niya habang nagmamadaling umupo sa tabi niya. Hininaan niya ang boses, idinagdag niya, gusto ko lang, masigurado na okay siya. Tumawa si Wayland at tumalikod sa kanya. Oh, siya ay napaka-okay. Anyway, sabi ni Sadie willing si Sonny na makipag-ugnayan sa Metropolis, totoo ba yon? Tama iyan. Humigop siya ng kape at inilapag ang tasa. Si Sonny ay walang alinlangan na nagpa siya na sumali sa alyansang ito pagkatapos isaalang-alang ang hinaharap ng kanyang pamilya. Kahit na ang pinakamalakas na kalaban ay malalampasan kapag mayroon kang makapangyarihang kakampi. Ano man ang lakas ng Southern Clan, mayroon pa rin silang higit sa sapat na mga dahilan upang mag-alala tungkol sa pagpapalawak ng ambisyon ni Fabio. Natural lang na isaalang-alang ng Southern Clan ang pagsali sa isang alyansa. Napangiti si Daisy, si Cameron ang tagapagmana, di ba? Kung makikipagkaibigan tayo sa kanya ngayon, malaki ang pakinabang sa iyo nito sa hinaharap, tama ba? Inilipat ni Wayland ang atensyon sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagtawa. Iniisip mo talaga ang kinabukasan ng kuya mo. Niyakap siya ni Daisy. At dahil lang iyon sa kuya ko. Dagdag pa, mayroon ding babaeng iyon na patungo sa pagiging spinster, si Florence Serrano. Kailangan nating mag-alala tungkol dito. I think she has her eyes set on you, but I'm not about to let any woman become my sister-in-law. Lalo na hindi isang taong napakalaking unqualified gaya niya. Walang paraan upang maiwasan nilang mag-cross ang landas ni Florence, na-offend na nila siya. Samantala, si Cameron ay mukhang nasa edad nila, at hindi siya mukhang isang masamang tao na magbot. Hindi lamang sila umaasa sa kanya para sa pakikipagtulungan, ngunit maaari siyang maging kalasag na nagtatanggol kay Wayland mula sa mga pagsulong ni Florence. Nakita ni Wayland ang kanyang mga iniisip na halos napakadali. Pinisil niya ang ilong nito na para bang hindi makapaniwala. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng plano mo? Kailangan kong purihin ang ego ng isang tao para gumana ito. Napangiti si Daisy. Bueno, kung aasa tayo ng kaunti sa kanya, ano ang masama sa pagpuri sa kakakuhan ng ating kaalyado? Lumipas ang ilang araw. Natulog si Cameron hanggang hapon bago siya napukaw ng kaguluhan sa ibaba. Narinig niya ang papalapit na mga yabag na huminto sa labas mismo ng mga kortina, na naghihiwalay sa quarter ni Cameron mula sa mundo sa labas. Iniulat ng dalaga, Mr. Dumating si Serrano para kausapin si Mr. Southern. Umupo si Cameron. Mahaba, itim na uwak ang buhok na nakaladlad na parang tapis area mula sa kanyang ulo. Anong ginagawa niya dito? Kabanata 2043. Ang mga mata ng babae ay dumausda sa ibabaw ng kortina. Nakita niya ang silhouette na lumilipad sa likod ng belo. Si Joaquin ay nagpahayag ng kanyang nais na pakasalan si Miss Serrano sa iyo. Nagyelo ang silhouette sa loob, nakalak pa rin ang suklay sa itim, makinis na buhok. Isang malakas na tawa ang biglang bumusina mula sa labas ng mga kortina. Nako, si Joaquin ay may sakit na pagpapatawa. Imagine, pinapapakasalan mo ako sa isang chimpanzee.
Ibinaling ng babae ang kanyang mga mata sa sahig. Mister, tumanggi ang Southern. Tapos na si Cameron sa pag-aayos. Lumitaw ang silhouette mula sa likod ng mga kortina, pinutol ang isang makinis, malinis na figure na ginawa pang gwapo ng isang aura ng kabayanihan. Isang pinagsama-samang kawalang interes na casual, at kawalan ng pakiramdam ang nakasabit sa mukha ng figure. So, ang desisyon ni tatay na hayaan si Mr. Beck na mag-asikaso sa The Commune ay talagang nagpatalsik sa The Serpents, di ba? At ang tanging solusyon na maaari nilang makuha ay ang political marriage. Aba, nakakahiya maging sila. Hindi ako, husband, material. Napabuntong hininga ang babae. Ito ay isang potensyal na dagok sa iyong pagkakakilanlan. Iyon ay kung ano ito. Alam ng lahat na may anak si Sonny, ngunit si Sonny lang, ang mayordomo, at ang babaeng ito ang nakakaalam kung sino talaga si Cameron. Isang palaisipan sa parehong pag-iisip at pagkilos, siya, ay, sa katotohanan, isang, siya. Sinundan ng babae si Cameron pababa. Isang bagyong si Sonny ang nakaupo sa sala. Halatang may kinalaman ito sa kahilingan ni Joaquin. Itinaas ni Cameron ang tsyarera. Anong meron sa pagtatampo, Dad? Isa ako sa dalawang pangunahing tauhan sa panukalang iyon, at kahit ako ay mukhang hindi gaanong sama ng loob kaysa sa iyo. Tumingin si Sonny, pataas, ibinaba ko ito, ngunit ang daga na iyon ay may contingency plan sa kanyang manggas. Naglakas loob siyang banggitin ang pangako ng lolo mo para i-pressure ako. Ang tatay ni Sonny ay dating matalik na kaibigan ng ama ni Joaquin noon sa Jaco Cary. Ang pagkakaibigang iyon ang naging batayan ng pagbibigay ni Sonny ng asylum ng pamilya Serrano sa East Islands nang humarap ang huli sa isang krisis. Higit pa rito, nangako pa ang ama ni Sonny sa ama ni Joaquin na tiyak na magpakasal ang kanilang mga apo sa hinaharap. Gayunpaman, ang kailangan lang ay ang pagpanaw ng ama ni Sonny at si Joaquin na nagmana ng pamumuno ng The Serpents para ilantad kung sino talaga ang The Serpents. Nagawa ni Sonny na itago na ang kanyang anak ay talagang isang anak na babae, habang si Joaquin ay hindi kailanman nagkaroon ng anak na lalaki. Walang paraan upang matupad ang pangako ng kanilang mga magulang, ngunit may likas na problema sa pagiging malinis. Kung ang mga salita ng totoong kasarian ni Cameron ay lumabas, ang Southern Clan, at ang kanilang pamilya, ay mahuhulog sa kaguluhan. Hinaplos ni Cameron ang palad ng kanyang ama na panatag ang loob. Ako na ang bahala dito, Dad. Tumingin sa kanya ang matandang lalaki, huminga ng malalim, at tumango. Sige, ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Mas komportable ako dahil alam mong ikaw mismo ang magsusolve nito. Kumalat sa isla ang balita tungkol sa panukala. Malinaw kung gaano karaming inihanda si Joaquin para dito. Sa pangako sa pagitan ng kanilang mga ama bilang pundasyon at ang pagiging viral ng balita, ang pagtanggi ng pamilyang Timog ay automatikong magiging isang imbitasyon para sa isang insurrection. Ibinaba ni Knowles ang dyaryo at tumingin sa mesa, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Cameron na umiinom ng tsaa. Ginagamit nila ang marriage proposal na iyon bilang litmus test para sa mga iniisip ng iyong ama, hindi ba? Tinitigan ni Cameron ang kanyang tasa, binabaybay ng kanyang mga mata ang umiikot na singaw na. Lumalabas sa ibabaw nito, naging balisa sila pagkatapos mong kunin ang kontrol sa The Commune. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ng aking matanda, kaya ginawa nila ang taktika na ito. Lumiko sandali ang mga mata ni Knowles. Kung tatanggihan sila ng mga Timog, gagawin nila ito bilang isang dahilan upang sumali sa kampo ni Fabio. Si Fabio ay lahat masyadong masaya na makitang nahahati ang bahay. Ang katotohanan na ako ang bagong tagapangasiwa ng The Commune ay nagpapadala lamang ng mga bagay na humahagi sa direksyon na iyon, sabi niya. Nagdududa ako na inaasahan ni Mr. Southern na gagamitin ng The Serpents ang isang political marriage bilang pagsubok. Inaasahan niyang nalilito at nababalisa si Joaquin sa mga iniisip ni Sonny tungkol sa The Serpents, ngunit hindi niya nahulaan ang taktikang ito. Kabanata 2044. Well, mukhang minaliit ni Sonny ang The Serpents, kung tutuusin. Medyo nabigla si Cameron nang makita kung gaano kabuo ang pagsusuri ni Knowles. Ang kanyang oras kasama si Knowles ay maikli sa ngayon, ngunit sapat na para sa kanya na mapagtanto na siya ay mapagmasid, matalino, maunawain, at hindi kapani-pani walang matalino. Hindi niya inilagay ang lahat ng kanyang mga card sa mesa, at hindi siya nag-iwan ng mga bakas na maaaring magdulot sa kanya. Siya ay misteryoso. Kung gaano ka-misteryoso ang isang lalaki, mas nakakaligalig siya. Kung nagpakita siya sa kanya bilang isang kaaway nag-alinlangan si Cameron na matakasan niya ito.
Tinuntun niya ang gilid ng kanyang tasa at ngumiti ng masigla. Hindi naman ako masyadong nag-aalala sa pagkana ni Joaquin. Ang kanyang anak na babae ang siyang pinakamalaking tinik sa laman. Ipinikit ni Knowles ang kanyang mga mata sa katahimikan. Sinandal ni Cameron ang gilid ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at tamad na samandal sa armrest. Nakasalubong ko ang dalawang dayuhan sa isang restaurant noong isang araw, sabi niya, tinitingnan ang reaksyon nito. Magkapatid, sa tingin ko, hindi sila kamukha ng iyong hardin iba't ibang karaniwang tao. Nanigas si Knowles at nagningning ang kanyang mga mata. Magkapatid, pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga paa. May kung anong implikasyon sa kanyang ngiti. Nandito sila para magnegosyo, o kaya sabi nila. Ang lalaki ay medyo kaaya-aya sa mata. Ang babae, parang tinatago niya ang mga totoong katangian niya, pero halos makikita mo ito kung papansinin mo. Mukha siyang big name celebrity from Slakova. Natahimik si Knowles, siya ay ngumunguya sa kanyang mga salita, iniisip kung gaano ito kay Toto. Naghinala siya na maaaring ito ay isang pagsubok. Maya-maya pa, sa wakas ay nagsalita na siya ng walang pag-aalinlangan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Inalis ni Cameron ang luma at basang tibag sa palayok. Kasi parang kilala mo sila. Sa tingin ko kayo ay higit pa sa mga kakilala lamang. At nagbabasa ako ng balita. Walang sinabi si Knowles. Ipinahayag ni Daisy sa buong mundo ang kanilang kasal dahil naiulat siyang nawawala sa pag-asang malalaman ng mga nagligtas sa kanya kung sino siya o kung kanino siya ibabalik. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang hakbang na gagawin kung nanatili siya sa Baseburg. Gayunpaman, nakita siya ni Cameron sa East Islands at nakilala pa nga siya. Nangangahulugan iyon na si Donald ay mahuhuli ng maaga o huli. Diyos, dumating ang matapang at tandang babaeng iyon para hanapin ako, hindi ba? Nagtimpla ng bagong kaldero si Cameron at ibinuhos ito sa kanyang basong baso. Mukhang nakakuha ako ng 10. Sila ay mula sa Slakova, at narito sila para sa iyo. Itinaas ni Knowles ang tasa, ngunit hindi niya ito ininom. Congrats sa pagkakaroon ng magandang mata. Masyadong malabo ang ngiti ni Cameron na umabot sa kanyang mga mata. Ano, hindi mo sila makikilala. Sa ngayon, malalagay lang sila sa alanganin. Oo. Sumagot si Cameron ng may pagmamakaawa, sa tingin ko ay lampas na sila doon. Natigilan si Knowles, naningkit ang kanyang mga talukap, ngunit hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Tumawa ng mahina si Cameron. Maling paraan ang ginawa nila kay Florence sa kabila ng kararating lang nila, na hindi magandang bagay. Hindi siya isang taong dapat pagtripan, sa lahat. Ang sinumang lalaki na may sapat na hitsura upang mahuli ang kanyang mga mata ay palaging mapupunta sa kanyang kandanggan. Sa pamamagitan ng puwersa, kung kailangan niya. Yung mga babaeng nagkataong sumama sa target niya. Kadalasan ay pinapakain lang niya ang mga ito sa kanyang mga hindi magiliw na aso. Humigpit ang hawak ni Knowles sa tasa. Isang layer ng frost ang tila na buo sa kanyang mga mata. Nakikita ko, pero hindi ba? Si Miss Serrano ang kataypan mo. Maliban na lang kung hindi mo siya mapapangasawa ngunit ayaw mong makulong ang iyong pamilya sa isang masamang problema. Kaya ngayon, umaasa ka na gagawin ko ang maruming gawain ng paglilinis para sa iyo sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa akin. Hindi napigilan ni Cameron ang pagtawa. Magkasosyo tayo, hindi ba? Sabi niya, hindi nagpapakita ng tanda ng pagtanggi. Nagtutulungan tayo, okay. Ibinaba ni Knowles ang tasa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatalikuran sa pangako ko sa tatay mo, pero kailangan mo rin akong tulungan. Nagkibit balikat si Cameron. Nakuha mo ang atensyon ko. Gusto ko ang dalawang dayuhang iyon ay mabigyan ng proteksyon ng iyong pamilya, sabi ni Knowles na seryosong kumunat ang noo ni Cameron. Hindi kita kinuha bilang isang uri ng gatas sa kawanggawa at mabuting kalooban mula sa iyong mga benefactors. Alam mo kung sino talaga ako, at alam ko rin ang sikreto mo, mahinahong sabi ni Knowles. Kami ay magkasosyo, at ang pakikipagtulungan ay nakabatay sa katapatan sa isa't isa. Hindi lang ako ang kailangang hilahin ng kanilang timbang sa departamentong ito, Mr. Cameron. Kabanata 2045. Napawi ang ngiti ni Cameron. Hindi na natili si Knowles para marinig ang sagot niya. Kinuha niya ang jacket niya at umalis. Sigurado siyang oo lang ang sagot. Naghintay si Cameron hanggang sa mawala siya sa pintuan upang samandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mood ay nag-iisip at nag-iisip. Isang babae ang lumapit sa kanya mula sa gilid at sinabi sa kanya, Mr. Cameron, inimbitahan ka ni Miss Serrano na makipag-date sa isang restaurant.
Isang ngiti ang sumilay sa lobby ni Cameron. At hindi na siya makapaghintay. Ang venue ay wala ng ibang mga parokyano. Maliwanag, pinaalis ni Florence ang buong establishment para lang sa kanya. Ngayon, ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo sa labas na parang isang hilera ng mga samurais. Dalawang babae ang kasama ni Cameron. Nadatnan niya si Florence na nag-aayos ng kanyang makeup mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang compact na salamin. Ah, Cameron, pinaghintay mo ako ng medyo matagal. Nag-click ang takip sa kanyang lipstick. Tumangala siya at pinakita kay Cameron ang kanyang pinakamapang-akit ng ngiti. Hinailan ni Cameron ang isang upuan, umupo, at tumikim. Yan ang winning makeup mo. Hindi ka mawawala sa lugar kung tatayo ka sa labas ng isang bahay aliwan. Parang hindi maganda sa iyo, Miss Serrano. Ang mien ni Florence ay naging mabagyo. How dare this bastard suggest something like this? Huminga siya ng malalim at sinigurado niyang hindi mapawi ang ngiti niya. Tingnan mo, Cameron, malapit na tayong ikasal, di ba? Ito ba talaga ang mga bagay na dapat mong sabihin sa iyong magiging asawa? Pinaikit ni Cameron ang kanyang mga mata. Sa tingin ko ay magkakaroon ako ng mga bangungot gabi-gabi kung ang aking asawa ay kamukha mo. How dare you, single ni Florence. Namumula ang galit sa kanyang mga mata, ngunit pinilit siya ng utos ng kanyang ama na pigilan ang paghihimagsik. Nagnangalit siya at pilit ng umiti. Makinig ka, Cameron. The fact that I'm willing to marry you means I think you're worth it. Unless, dare I say it, maliban na lang kung impotent ka. Ang panlabas na pagwawalang bahala ni Cameron ay naging dahilan ng pagtawa ni Florence sa sarili. Oops, nakuha ko lang ba ito sa unang pagsubok? Thirst, ilang taon ka na Cameron? Hindi ka pa nakakita ng sino man sa buong buhay mo. Ano ka ba isang incel? Ang babaeng nakatayo sa likod ni Cameron ay kitang-kitang balisa. Mangyaring bantayan ang iyong mga salita, Miss Serrano. Yumuko si Florence at tiningnang mabuti si Cameron. Ibig sabihin, lahat ay nagmamahal sa isang magandang lalaki. Ikaw ay isang magandang bata, hindi ba? Yan ang mga babaeng mahilig sumuso. Pinagdikit ni Cameron ang kanyang mga daliri at inilagay sa mesa. At, paano ka nakakasigurado na wala akong nakikitang sinuman? Bakit ko sasabihin sa'yo? Natahimik si Florence. Siya ay talagang hindi kailanman lumabas sa kanyang paraan upang mangalap ng impormasyon sa kanyang buhay pag-ibig, ngunit iyon ay dahil lamang sa siya ay nakakainis ng labas. The enmity was mutual, so why should she waste time giving a shit about his love life? Paanong ang isang lalaking tulad ni Cameron ay walang mararamdaman sa isang babaeng kasing akit at kaakit-akit na gaya ni Florence? May mas hinala pa ba sa weirdo na ito? Baka nagkamali ako. Kung tutuusin, she suddenly said. Gusto kong humingi ng tawad. Nagsalin siya ng isang tasa ng alak at itinulak ito kay Cameron. Tinitigan ito ng huli ngunit walang sinabi. Itinaas ni Florence ang sariling tasa. Hindi mo papansinin ang isang toast, hindi ba? Kinurot ni Cameron ang popa sa pagitan ng kanyang mga daliri at sinipsip ang laman nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Malakas ang loob mo na. Subukan ang isang tipikal, mapanlinlang na panlilinlang sa akin habang nandito ako, Miss Serrano. Nawala ang ngiti ni Florence, pero parang nag-calcified din ang ekspresyon niya. Parang hindi ko naiintindihan ang paratang mo, Cameron. Nalipat ang atensyon ni Cameron sa alak. Palagi akong hypersensitive sa alak. Naaamoy kong may mali, masyadong malabo ang kulay, kaya, dinagdagan mo ng dagdag na sipa, di ba? Halatang nanigas si Florence. Hindi ka maaaring magseryoso. Itinulak ni Cameron ang alak pabalik sa kanya. Kumusta naman ang sample mo? Ang mga kamay ni Florence, habang nakapatong sa kanyang kandangan, ay namumuo. Pinandilatan niya ang mga mata ng kapareha na parang lawin. Nag-spike siya ng alak, ngunit ito ay isang gamot na palaging mahirap tuklasin. Walang sino man ang naghinala ng isang bagay, ngunit kahit papaano ay napansin ito ni Cameron. Kabanata 2046. Inilagay ni Florence ang sarili sa problema. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang alerto ni Cameron, ngunit kung hindi niya ito ininom, ibig sabihin ay may laman talaga ang inumin. Sa sandaling siya ay nahuli, hindi pinayagan ni Cameron na makalayo siya o ang The Serpent. Kinuha niya ang wine glass at ibinaba ang laman. Walang laman ang baso na walang natitira kahit isang patak. Paano yon? Lumingon siya at kinuha ang babae sa likod niya para magdala ng bagong bote ng alak. Dinala ito ng babae, binuksan, at ibinuhos sa decanter.
Kinuha ni Cameron ang isang malinis na baso at ibinuhos ang alak. Napansin niya ang itsura ni Florence na parang tipsy kaya napangiti siya. Anong meron, Miss Serrano? Hindi maganda ang pakiramdam. Naikuyom ni Florence ang kanyang panga. Naalala ko na may mapupuntahan ako. Kailangan kong pumunta. Ang mga epekto ay nagsimula. Hindi siya dapat gumamit ng ganoong kalaking dosis. Mabilis na tumayo si Florence at umalis, at hindi na siya pinigilan ni Cameron bagkus ay nagpatuloy siya sa pag-inom ng mag-isa. Napansin ng babae na may mali, kaya tumingin siya kay Cameron. Mayroon talagang isang bagay sa baso ng alak na iyon. Sayang naman, sinusubukan ko lang siya at hindi niya ito kinaya. Inikat ni Cameron ang alak sa baso. Hindi siya sensitive sa alak at hindi niya alam kung may laman ito. Kilalang kilala niya lang si Florence. Alam niya kung ano ang idinagdag dahil ginamit ni Florence ang parehong taktika sa maraming lalaki. Ang lahat ng magagandang lalaki sa East Islands ay aanyayahan na kumain kasama niya at gigising sa kanyang kama kinabukasan. Gumagamit siya ng mga larawan at iskandalo para i-blackmail ang mga lalaki na makipag-date sa kanya. Hindi niya mahal ang mga ito ngunit itinuring lamang niya ang mga ito na parang mga selyo na maaari niyang kolektahin. Hindi mahalaga kung sila ay kasal o nagkaroon ng mga kasintahan. Siya ang patutot na magpapasakit sa sinumang lalaki. Sinubukan lang siya ni Cameron ng kaunti, at inihayag na niya ang kanyang sarili. Kumaway si Cameron kaya lumapit ang babae sa kamay binulong sa tenga niya. Nagulat siya pero agad ding tumango. Sige, matapos ihatid si Florence ng mga gwardya pababa ng hagdanan, pakiramdam niya ay may 100 langgam na umaaligid sa kanya, ngunit kahit noon pa man ay ayaw niyang isama ito sa mga gwardya. Pagpasok niya sa elevator ay may nabangga siyang pamilyar na tao. Ang gwapong mukha ay lalong nagpakamot sa kanya. Iyon ay ang lalaki mula sa kafe. Nakahawak si Daisy sa braso ni Waylon habang masayang nagkukwentuhan. Ang lalaki ay may labas na pag-aalaga sa kanyang mga mata. Lubhang hindi masaya iyon. Walang babaeng papayag ang makalapit sa mga lalaking kinaiinteresan niya. Sumugod si Florence at itinulak si Daisy palayo. Dahil sa biglaang pagtulak ay bumagsak si Daisy sa lupa. Hinawakan ni Waylon si Florence sa kanyang leeg at itinulak siya sa pintuan habang mukhang nananakot. Ikaw, walang pakialam si Florence kung hindi siya makahinga. Ipinatong niya ang palad niya sa dibdib nito. Nakaramdam ito ng lamig, na komportable para sa kanya. Sir, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Itinulak siya ni Waylon at nahulog siya sa lupa. Medyo nagising siya sa sakit. Paano mo nagawa sa akin yon? Hindi pinansin ni Daisy ang sakit at sumugod siya para sampelan. Baliw ka ba? Masyado kang desperado na tatalunan mo na lang ang sinumang lalaki. Kabanata 2047. Natigilan si Florence pero sinaman siya ng tingin. Bitch ka, how dare you hit me? Tatawagan sana niya ang mga gwardya ngunit napagtanto niyang pinaalis na niya sila. Hinaplos ni Daisy ang kanyang palso. Gagawin ko yan kahit anong araw kapag sinaktan mo ang kapatid ko. Hinayla siya pabalik ni Waylon matapos makita kung gaano kabaliw ang babae sa sahig. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Dapat mong hilingin sa isang tao na pumunta at kumuha sa iyo. Pagkasabi niyo na inilampasan siya ni Waylon habang hila-hila si Daisy. Nanginginig sa galit si Florence, ngunit ang kanyang mga tauhan ay dumating doon sa sandaling iyon at hinaranggan ang landas ni Waylon at Daisy. Tinulungan siyang tumayo ng mga bodyguard. MS, Serrano, tinuro sila ni Florence at napabuntong hininga, hayaan mo na ang lalaki. Turuan mo ng leksyon ang babaeng yan. Napatingin si Waylon sa iilang lalaking lumalapit na may malamig na mga mata. Sumenyas ang mga bodyguard sa isa't isa at sumugod para ibaba siya. Gayunpaman, lumingon si Waylon at binaluktot paatras ang kamay ng lalaki. Napaungon siya sa biglaang pananakit habang nakayuko. Lalong naging bisyo ang iba nang makita nila iyon. Itinabi ni Waylon si Daisy at nagsimulang makipaglaban sa mga bodyguard. Ang iilang bodyguard ay walang kalaban-laban kay Waylon. Siya ay malakas at may bisyo na may magandang depensa. Hindi nila siya mahawakan kahit sabay silang umatake. Nabighani naman ang gwapong lalaki na maliksirin si Florence. Siguro dahil sa droga, pero mas gusto niya ang lalaking iyon. Pagkatapos ay napansin niya si Daisy, na nakatayo sa isang tabi, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kitang-kita niya kung gaano siya kamahal ng lalaking iyon. Tahimik na naglakad si Florence sa likod ni Daisy at hinawakan siya mula sa likuran habang nakatutok ang isang matalim na kutsilyo sa kanyang leeg. Kapag hindi ka sumunod, ang mukha ng babaeng ito ay madidismaya. Tumama ang malamig na kutsilyo sa mukha ni Daisy bilang pagbabanta.
Itinabi ni Waylon ang bodyguard, kumunat ang noo, at sinabi pagkatapos ng paghinto, maaari mong subukan. Natigilan si Florence, ngunit sumigaw siya, wala ka bang pakialam kung mamatay siya? Napatingin si Daisy sa kutsilyong nakatutok sa mukha niya at hindi niya napigil ang matawa. Siyempre may pakialam sa akin ang kapatid ko. Pero, agad na ibinaba ni Daisy ang kanyang mga daliri. Napakasakit ni Florence kaya bumitaw siya, at nahulog ang kutsilyo sa sahig. Sinipa ni Daisy ang kutsilyo sa ilalim ng kotse at itinulak sa sahig ang babae sa likod niya. Humadjadjak si Daisy habang tumakbo siya pabalik kay Waylon matapos makawala sa pagkakahawak niya. Maganda ang ginawa ko, di ba? Hindi niya kayang labanan ng isang grupo ng mga tao, ngunit si Florence Serrano lang ito madali lang. Sinabi ni Waylon, hindi masama. Napaupo si Florence sa sahig na namumula ang mukha at mabibigat na hininga. Kinagat niya ang lobby para manatiling gising. Ang lakas ng loob mong prituhin ako ng ganyan. Hindi kita hahayaang makatakas. Napansin ni Daisy kung gaano siya kakaiba. MS, Serrano, napakasama ng anyo mo. Nadroga ka na ba? Kaya ba itinapon mo ang sarili mo sa kapatid ko? Nanginginig si Florence at mukhang galit na galit dahil napansin ni Daisy. Yumuko si Daisy para tingnan siya ng may inosenteng ngiti. Bakit hindi kita tulungang kumalma? Kinilig si Florence. Anong gagawin mo? Naglakad si Daisy papunta sa isang fire hose at saka naglakad papunta sa kanya. Isang agos ng puting tubig ang nabuhusan sa buong katawan niya. Kabanata 2048. Matapos patayin ng host, nanlamig at nanginginig ang nasa sahig, nagulo ang kanyang makeup. She was out of it for a while dahil iyon ang unang pagkakataon, tinatrato siya ng ganoon. Pagkatapos ay sumigaw siya ng buong puso, papatayin kita. Nilagay ni Daisy ang mga kamay niya sa bewang niya. Tinulungan kitang magpalamig, pero sinusubukan mo akong patayin. Napaka-ungrateful. Tumikim si Waylon at naglakad sa likuran niya. Sige, wag na tayo dito. Tumango si Daisy at aalis na sana kasama si Waylon nang may ilang sasakyan na hamarang sa labasan ng garahe, at lumabas ang isang grupo ng mga lalaki. Ang pinuno ay si Manuel Estrada. Nakita ni Manuel si Florence na nakaupo sa sahig at nanginginig habang ang kanyang mga tauhan ay nasugatan. Hinubad niya ang kanyang jacket, tumakbo papunta sa kanya, at ibinalot sa kanya ang jacket. Anong nangyari? Tinulungan niya itong tumayo, at itinuro ni Florence si Daisy na may galit. Patayin ang bitch na ito. Tumayo si Waylon sa harap ni Daisy at humarap sa kanila. MS, Serrano, sigurado ka bang gusto mong gawing mas malaking issue ito? Mukhang nagdedeliryo si Florence. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? She cackled. Kung oo, makinig ka lang sa akin at maging lalaki ka. Ililigtas ko ang buhay niya. Matipuno ang lalaki at may kaakit-akit na mukha. Siya ay sapat na mabuti para sa kanya. Ngunit kung hindi pa rin siya sumunod, hindi niya magagawang labanan ang napakaraming tao, kahit na siya ang pinakamahusay na manlalaban. She wouldn't mind na i-disable siya. Hanggat maayos pa ang mukha at katawan nito, ayos lang sa kanya ang pag-aalaga sa kanya. Kumunat ang noo ni Waylon. Isang dosina sila at isa lang sa kanya. Hindi siya natatakot, ngunit nag-aalala siya para kay Daisy. Nagiling si Daisy, bakit hindi mo gawin itong patas na laban? Ngumisi si Florence, hindi ka ba magaling makipaglaban? Ano ang iilan pang lalaki? Tumingin siya kay Waylon, natahimik. Sir, tapos na po ba kayong mag-isip? Hindi ka aalis dito ngayon. Susundin mo ba o magpapatuloy sa pakikipaglaban? Itinaas ni Daisy ang kanyang mga kamao. Nagsisi siyang hindi natuto ng higit pang self-defense moves mula kay Seiday, at ngayong wala si Seiday, magiging pabigat siya kay Waylon. Nanghihinayang si Daisy at ayaw niyang sumunod si Waylon sa babae, ngunit paano siya makakatulong? Napansin ni Waylon ang kanyang nararamdaman at inaliw siya. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Hinawakan siya ni Daisy. Ayokong pumunta ka. Nakita ni Florence na parang susundin siya ni Waylon kaya napangiti siya. Mahal niya ang matatalinong lalaki. Sa sandaling sumunod ito at yumuko sa kanyang paanan, iisipin niya kung paano pahirapan ang pangit na babaeng iyon. Inalis ni Waylon ang kamay ni Daisy at naglakad patungo kay Florence na blanko ang ekspresyon. Sumigaw si Daisy, Waylon. Gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Pagkatapos ay may ilang lalaki ang nagpaikot-ikot at nahulog sa paanan ni Florence, walang malay. Lalong tumaas ang pagka-alerto ni Florence habang si Manuel ay nakatayo sa kanyang harapan. Sino nandyan? Ang laking formation.
Ano ang sinusubukang gawin ng aking mapapangasawa? Binuksan ng mga lalaki ang isang landas, at dahan-daang naglakad si Cameron. Kabanata 2049. Hindi inaasahan ni Florence na may makakasira sa kanyang plano. Si Cameron, ang asshole, ay ginugulo na naman ang kanyang mga plano. Nagsimula siyang pagpawisan habang nakakuyom ang kanyang panga. Cameron, wala kang kinalaman dito. Lumayo ka dyan. Si Cameron ang tagapagmana ng mga Southerns, at kahit ang kanyang ama na si Joaquin ay hindi maglalakas loob na tumanggi sa kanya, lalo na kapag si Cameron ay isang napakahusay na mandirigma at talagang mahusay sa mga nakatagong armas. Maging ang mga tauhan ni Fabio ay nag-iingat sa kanyang mga pakulo. Higit pa riyan, magaling siyang manlalaban gaya ni Manuel, at kahit na may grupo sila, hindi sila makakapareha sa kanya. Nag-cross arms si Cameron at ngumiti. Ikaw dapat ang fiancé ko. Ano ang mararamdaman ko kapag sinusubukan mong manghuli ng lalaki sa gitna ng bayan? Nagulat si Daisy pero hindi umimik. Ay, Florence ang fiancé ni Cameron. Nakakatakot ang lasa niya. Ang mukha ni Florence ay namutla, at siya ay nagalit ngunit kailangan niyang panatilihin iyon. Nais ng kanyang ama na pakasalan niya si Cameron, ngunit kung gagamitin niya ang pagkakataong ito para sabihin sa kanya, malamang napapatayin ng kanyang ama ang lalaki. Hindi niya hahayaang mamatay si Waylon bago pa man siya matikman. Pilit siyang ngumiti. Hindi, dapat may hindi pagkakaunawaan. Sinaktan nila ako, at gusto ko lang silang turuan ng leksyon. Kalokohan. Nagdagdag ng panggatong si Daisy sa apoy. Naglalawi ka lang sa kagwapuhan ng kapatid ko. Naglakad siya sa tabi ni Cameron. Mr. Southern, ni hindi ka nirerespeto ng fiancé mo. Niloko ka sana niya kung hindi ka nagpakita. Nagbago ang ekspresyon ni Florence. Shut it, bitch. Natahimik sandali si Cameron, tapos bigla siyang tumawa. Nagulat si Daisy. Paano siya matatawa kung niloloko siya? Humarap si Cameron kay Daisy, lumapit sa kanya, at itinaas ang baba gamit ang isang daliri. Bata, napagtanto ko na mas lalo kang naging kaibig-ibig pagkatapos ng ilang araw na hindi kita nakita. Nanlamig ang baba ni Daisy, ngunit itinulak niya ang kamay nito at ngumiti ng alanganin. Salamat. Tumango si Cameron. Magaling din umarte. Nanlamig ang likod ni Daisy habang nakatingin sa kanya. Ano ang sinabi niya? Hindi niya masyadong inisip iyon ngunit naramdaman niyang medyo kakaiba si Cameron. Kung gagawin ng ibang lalaki ang ginawa nito sa kanya, talagang masusuklam siya dito at malamang naihampas ang kanilang maduming kuko. Ngunit, nang gawin niya iyon, hindi siya nakaramdam ng inis at, saglit doon, hindi man lang siya nakitang lalaki. Dahil ba sa mukha niya na mas maganda sa karamihan ng mga babae? Nakita ni Florence si Cameron na nanliligaw sa isang pangit na babae sa harapan niya at hindi niya iyon gagawin. Si Cameron ay nakakainis at mayabang sa kanyang ngunit napakabait at banayad sa pangit na babaeng ito. Ngumisi siya. Cameron, ikaw ang kausap. Nililigawan mo rin itong babaeng nakakainis. Sapat na si Daisy sa kanyang pangalan pagtawag ngunit wala siyang masabi tungkol dito, para lang hindi niya madamay si Waylon. Kaya naman, nilunok niya ang galit. Ngumiti si Cameron. Wala ka bang salamin sa bahay? Sumabog si Manuel at sumigaw, Mr. Southern, ano ang ibig sabihin yan? Wala kang karapatang magsalita dito. Malamig na tinitigan siya ni Cameron. Florence, kailangan mong sanayin ng mabuti ang iyong mga aso. Namula ang leeg ni Manuel, at naglabasan ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Napatingin si Florence sa kanya. Cameron, gusto ko lang turuan ng leksyon itong dalawa. Hindi ba pwedeng isipin mo na lang ang sarili mong negosyo? Kabanata 2050. Humingi ka ba ng pahintulot bago makipaglaban sa teritoryo ko? Dahan-daang naglakad si Cameron papunta sa kanya. O sa tingin mo ba ay walang kontrol ang aking ama sa The Serpents, kaya maaari mong gawin ang anumang gusto mo dito? Nanginginig si Florence, kaya tinutulungan mo ang mga tagalabas na ito. Ang sino mang naririto ay magiging panauhin ng aking pamilya. Kailangan man silang turuan ng leksyon, tayo na ang bahala. Ang mga serpent ay may kapangyarihan dito, maliban kung may ibang katrabaho. Ang pahayag na iyon ay bambang sumabog sa mukha ni Florence. Tiyak na may napansin si Cameron, kung hindi niya sasabihin iyon ng may labas na pananalig. Iyon ang magiging katapusan ng The Serpents. Alam na alam niya na ang kanyang ama ay nagbabalak na ipagkanulo ang Southern Clan, ngunit hindi pa ito nangyari. Kung alam ni Sonny ang tungkol doon, malamang na ipapaalas ang The Serpent sa isla. Tumingin siya kay Waylon at napakuyom ang panga. Kinailangan niyang bitawan ang kapirasong matabang karneng ito.
Hindi siya natuwa dito, ngunit kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Hayaan mo na akong mag-asikaso sa kanila. Sana mabigyan mo kami ng hustisya, sabi ni Florence sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Alam ng mga taong nakakaalam kung ano ang nangyayari na pinipilit niya si Cameron na gumawa ng sapat na aksyon. Kung hindi niya gagawin, hindi ito pababayaan ng The Serpents, at magiging dahilan ito para mag-alsa sila. Ngumiti si Cameron ngunit hindi sumagot habang si Florence ay umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Naglakad si Daisy sa gilid ni Wayland. Wayland, nag-alala ako, maswerte tayo. Nagpakita ang Cameron na iyon, ngunit bakit niya tayo tutulungan? Napatingin si Daisy sa kanya. Naglalakad si Cameron papunta sa kanila ng mga sandaling iyon at ngumiti. Mahihirapan kayata sa islang ito. Pinakamabuting makakuha ng tiket palabas dito sa lalong madaling panahon. Casual na pinunasan ni Wayland ang alikabok sa kanyang sando. Nasa amin ka. Huminto si Cameron at nag-cross arms. Hindi ako palaging nandito para tulungan ka. Napangiti si Wayland. 2 beses mo na kaming tinulungan. Sigurado akong may darating pang ikatlong pagkakataon. Dumating ang tulong sa tamang panahon. Ang unang pagkakataon ay sa isang kafe, oras na ito sa isang garahe. Nangangahulugan iyon na si Cameron ay palaging may sumusunod kay Florence. Hindi mahalaga kung sino ang kinakalaban niya ngayong gabi. Nandyan si Cameron para pigilan ito. Ang kasal ni Cameron kay Florence ay bahagi lamang ng plano ni Joaquin. Tiningnan ni Wayland ang background ni Florence. Siya ay nagkaroon ng kanyang mga paraan sa maraming mga tao. Nadroga ngayon si Florence, at alam niyang nakilala niya si Cameron sa restaurant bago iyon, kaya dapat na nauugnay ang kanyang pagdadroga kay Cameron. Nais niyang gamitin ang kanyang mga taktika sa iba pang mga lalaki sa Cameron, ngunit nag-backfire ito. Tumingin si Cameron sa kanyang mga mata. Ang lalaki ay mukhang outstanding, gwapo tulad ni Noel Ace. Gayunpaman, si Noel Ace ay may magkahalong mga magulang, kaya siya ay nagmukhang isang itim na sampagita, mapanganib na nakakabighani at misteryoso. Ang lalaking ito ay hindi masyadong malayo sa Noel Ace, lalo na sa kanyang malalim na amber na mga mata. Sila ay matalas, malamig, at matalas, matikas, ngunit nakamamatay.